kung paniniwalaan pa natin si Zaldico, ha, 52 billion in infrastructure funds ang linamon ni Marcos Jr. Ano, saan naman dadali niya ganyan karaming pera? Yun yung sinasabi ni Zaldico na nagpabili pa ng bahay sa Tamarind Street, sa Forbes Park para imbakan lamang ng pera. Kasi nga, 52 billion, ang daming pera nun. Aba, hindi lang yan. Bukod pa yan sa 100 billion na hiningi niya bilang insertions. At hindi lang yan. Ang balita ko pa, sa ibang source naman, yung kabuuan ng mga confidential funds na dati-dati mga maliit kumulang 5 bilyon at ngayon ay 12 bilyon, pinepera rin yan. Walang pinaglalaanan yan na nakikinabang ang taong bayan. Yan ay pinepera lang nila. At least yung time ni Tatay Digong, yung mga binibigay sa mga namamatay ng pulis at militar, yung mga binibigay sa PGH, yung mga binibigay sa mga informants sa drug war, lahat yan ang gagaling doon sa confidential fund. At yan naman talaga dapat ang paggagamitan ng confidential fund. Pero ang aking informante recently said, lahat kabuuan ng confidential fund ni Marcos Bangag Jr. ay pinipera nila, samantalang hindi nila tinitigilan si Inday Sara dahil lamang sa kakaunting 125 billion na confidential fund na malinaw naman ginamit din ni Inday Sara laban dun sa mga nangungurakot ng pera, lalong-lalo na laban dun kay Zaldico dahil ginamit niya yan para makakuha ng impormasyon doon sa maanumalyang laptop project na di umano ay talagang dinaan sa kumpanya ni Zaldico. So mga kaibigan ha, kinakailangan mas malawak ng ating isipin. Ang mundo natin ngayon ay maliit na. At ang kada galaw ng mga bansa na talaga namang may malakas na impluensya sa daigdig ngayon at nangunguna na dyan ang China at ang bansang Estados Unidos ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang importante, pag nagkaroon ng kidwaan doon sa dalawang higante, ang China at ang Amerika, kinakailangan iwas tayo. Dahil sabi nga nila, no, kapag sila ay nagkaroon ng sipot, lahat tayo nagkakasakit, no? So, ang importante, unang-una, is itaguyod natin yung nakasaad sa ating saligang batas na talagang hindi tayo gagamit o hindi tayo makikipagdigmaan bilang instrumento ng ating panlabas na relasyon. At pangalawa, dapat ipatupad natin yung sinasabi ng ating saligang batas na independyenteng panlabas na relasyon. Kaibigan tayo ng lahat at hindi tayo kaaway ng kahit sino man. At inaasahan ko na itong pagdating ng isang sugo ng China na mas naiintindihan kung paano mag-isip ang mga Amerikano, ito'y magre-resulta sa mas mabuting relasyon ng Pilipinas dahil ang Pilipinas naman talaga sunod-sunuran lang sa Amerika. At kung mapipredict na nitong sugo nito kung paano nga ang gagawin ng mga Amerikano, siguro makakagawa rin siya ng mga hakbang para lalo pang mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Alam ko, bihira na tayo nagkakaroon ng talakayan tungkol dito sa panlabas ng relasyon. Pero nasyak ako, ang daming nakikinig ngayon. 1,750 ang ating live views, no? Habang tayo nakikipagtalakayan tungkol sa isang issue ng foreign relations. At hindi ko akalaing interested pala kayo, ha? Huwag kayong mag-alala. Dadamihan pa natin yan. Ngayon alam ko na interested kayo dito sa panlabas ng relasyon. Kasi alam niyo naman, ang panlabas ng relasyon, kapag tayo nagkamali, na tayo po ay sumausaw sa isang gera na wala naman tayong kinalaman, sa panahon na talagang nuclear warheads na ang ginagamit, baka tuluyang mawala na tayo bilang isang bansa. Ganyan ka-importante ang panlabas na relasyon. At habang ang Marcos Jr. ay patuloy na nawawalang suporta galing sa sambayan ng Pilipino, ginagamit niya ngayon ang suporta ng Amerika para masigurado na siya ay manatili sa kapangyarihan, gaya rin ang ginawa ng kanyang ama, na ginamit talaga ang suporta ng Amerika para siya ay manatili sa pwesto maski siya ay sinusukan na ng taong bayan. Hanggang kailan susuporta ang Amerika sa isang presidenteng bangag, mahilig sa tubig, at talaga alam natin na wala sa tamang pag-iisip at hindi nagbibigay ng solusyon sa problema ng taong bayan? Well, sa tingin ko, darating ang punto na malalaman din ng mga Amerikano na it's not worth it na suportahan ng tao ang isang presidente na kinasusuklaman na ng mga Pilipino. Dahil alam nila na kapag sila ay patuloy nagsuporta sa isang taong kinasusuklaman ng taong bayang Pilipino, mawawalan ng kaibigan ang Amerika. At siyempre, they cannot afford to lose the Filipinos as their friends kasi nga po ang teritoryo natin, tayo po ang gateway to Asia, tayo po ang gateway to China.